Patuloy ang pagsasaayos para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ng lindol. Sabi ng National Electrification Administration o NEA, mahigit sa 97% na ang naibabalik nilang supply ng kuryente. Ang detalye sa report ni Rod Dagusad. Matapos ang malakas na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, patuloy ang pagsasaayos na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Ayon sa Department of Energy, nawala ng supply ng kuryente ang bahagi ng Cebu, Samar at Leyte. Sa datos ng National Electrification Administration, patuloy ang pagsasaayos sa 64,000 na mga consumer. Ayon pa sa NEA, aabot na sa 97.59% ang naibalik na supply ng kuryente mula sa mga naapektuhan ng mga lokal na pamahalaan. Isang planta na lang ang hindi tumatakbo, naka-outage pa siya. 169 megawatts yung capacity. All the other plants are already running. Yung reported na 27, no? With more than 1,400 megawatts out of the system, is now down to 169. Ayon kay Undersecretary Mario Marasigan, nagiging maingat ang mga electric cooperative sa pagbabalik para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Kasi sa malaking epekto ng infrastructure damages sa Bogo, no? So bago mo bigyan ng kuryente yung isang linya, kailangan ma-check natin kung safe yung mga infrastructure natin. Anya na isaayos na ang kuryente sa Daan Bantayan Substation na nagsisilbing interconnection point sa ibang lugar. Sa bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines, tanging ang mga transmission lines sa Daan Bantayan ang nananatiling walang supply ng kuryente. Ito ang Daan Bantayan Tabango at Daan Bantayan Compostela. Ito ay matapos na maibalik na ang supply sa Tabango Kananga transmission line pasado alas 11 kahapon ng umaga. Rod Dagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.